Magandang buhay! Tayo ay nasa ika-9 na linggo na sa mabisang komunikasyon at ang ating aralin ay tungkol sa advocacy post at online forums. Ang advocacy post ay isang social media content na nililikha upang magbigay kaalaman, magmulat, manghikayat at magpakilos. Ito ay maaaring nasa anyo ng text post, larawan o poster, infographic, video o reel, carousel o digital campaign. Sa social media, ang advocacy ay maaaring gamitin upang magbigay ng impormasyon, magpalaganap ng awareness, magbigay ng boses sa isang issue, manghikayat ng suporta, magmungkahi ng solusyon, at hikayatin ang mga tao na kumilos. May iba't ibang bahagi ang advocacy post. Una, issue. Ano ang problemang tinatalakay? Ikalawa, layunin. Ano ang nais mong makamit? Ikatlo, mensahe. Ano ang pinakamahalagang ideyang nais mong ipaabot? Ikaapat, ebidensya. Ano ang mapagkakatiwalaang batayan? Ikalima, call to action. Ano ang nais mong gawin ng audience? At pang-anim, target audience. Sino ang nais mong maabot o mahikayat ng iyong advocacy post? Tara, magsuri tayo. Nakalulungkot ang dami ng plastic sa dagat. Bawasan natin ang paggamit ng single-use plastic. Magdala ng sariling tumbler at eco bag upang makatulong sa pagbawas ng basurang napupunta sa ating karagatan. Alin sa dalawang ito ang halimbawa ng isang advocacy post? Tama! Ang ating ikalawang binasa ay ang halimbawa ng advocacy post. Ngayong natukoy na natin kung ano yung halimbawa ng advocacy post, magsuri tayo ulit ayon sa 6 na bahagi naman nito. Tukuyin mo nga kung ano ang issue, layunin, mensahe sa advocacy post na bawasan natin ang paggamit ng single-use plastic, magdala ng sariling tumbler at eco bag upang makatulong sa pagbawas ng basurang napupunta sa ating karagatan. Tingnan mo nga kung ito o malapit dito ang iyong naging kasagutan. Para sa issue, ang issue ay pagdami ng plastic waste at basurang napupunta sa karagatan. Ang layunin naman ay mabawasan ang paggamit ng single-use plastic. At para sa mensahe, mahalaga ang pagbabawas ng single-use plastic upang makatulong sa pangangalaga ng karagatan. Okay, so tuloy tayo. Ngayon naman sa pagkakataong ito, ibigay mo ang ebidensya, call to action, at target audience mula sa ating halimbawang advocacy post. Okay, para sa ebidensya, sa mismong halimbawa, walang espesipikong datos o source na ibinigay. Kung gagawing aktwal na advocacy post, dapat lagyan ng credible source o datos. Para naman sa call to action, ang sagot ay magdala ng sariling tumbler at eco bag. Sa target na audience, ito ay mga taong gumagamit ng single-use plastic, lalo na ang mga mamimili at miyembro ng komunidad. Upang lubusan nating maunawaan ang advocacy post, ihambing natin siya sa ordinaryong social media post.
Sa ordinaryong social media post, ito ay nagbabahagi ng personal na ideya o karanasan. Samantalang may ipinaglalabang issue o layunin ang isang advocacy post. Sa ordinaryong social media post, maaaring walang call to action, ngunit sa advocacy post, karaniwan itong may call to action. Ang advocacy post ay may layuning magmulat o manghikayat. Samantalang ang ordinaryong social media post ay maaaring para sa entertainment o manlibang. Sa ordinaryong social media post, personal ang kanyang focus. Pero sa advocacy post, isang issue o panlipunang layunin ang kanyang focus. Sa advocacy post, mahalaga na ito ay suportado ng credible information o mapagkakatiwalaang mga impormasyon. Samantalang sa ordinaryong social media post, hindi nito kinakailangang may ebidensya. Bago natin tuluyang iwan ang ating aralin tungkol sa advocacy post ay sagutan natin ang panapos na gawaing ito. Basahin at suriin ang advocacy post. Tukuyin ang 6 na mahalagang bahagi nito. Ito ang halimbawa ng advocacy post. Pahalagahan at gamitin ang wikang Filipino. Ang wika ay bahagi ng ating pagkakakilanlan at kultura. Gamitin natin ito ng may pagmamalaki at pagpapahalaga, lalo na sa ating pakikipagkomunikasyon online. Panatilihin nating buhay ang wikang Filipino. Gamitin, pahalagahan, at ipasa sa susunod na henerasyon. Paksa, dapat bang mas gamitin ang wikang Filipino sa social media? Sabi ni Ana, oo, dahil bahagi ito ng ating pagkakakilanlan at kultura. Mas makatutulong din ito upang mapanatili ang paggamit ng Filipino sa mga kabataan. Sabi naman ni Mark, sang-ayon ako, ngunit dapat ding isaalang-alang ang sitwasyon at audience. Hindi naman masama ang paggamit ng English kung mas angkop ito sa komunikasyon. Dumako na tayo sa ikalawang bahagi ng ating aralin ngayong linggo. Ito ay ang online forum. Ito ay isang talakayan sa internet kung saan ang mga tao ay nagpapalitan ng ideya at pananaw tungkol sa isang tiyak na paksa o issue. Tandaan natin ang mahalagang bagay tungkol sa online forum. Sa online forum, meron tayong tiyak na paksa, meron tayong palitan ng pananaw, at meron tayong makabuluhang talakayan. Atin namang ihambing ang online forum kanina sa post na ito. Sabi sa post, mas gusto kong gumamit ng Filipino sa social media dahil mas naipahahayag ko ng maayos sa ang aking sarili. Ang sabi ni Ben, same, at gumamit pa siya ng emoji na Philippine flag. Sabi naman ni Liza, tama. At nag-umingles naman si Carlo nang sabihin niya ang Filipino is the best. Hindi na online forum ang tawag natin sa halimbawa natin kani-kanina lang. Ang tawag na natin dito ay comment section. Ito ay isang bahagi ng isang online content kung saan ang mga tao ay maaaring magbigay ng komento o reaksyon. Sa panahon ng digital na komunikasyon, hindi lamang tayo tagatanggap ng impormasyon. Tayo rin ay mga tagalikha at tagapagbahagi nito. Sa paggawa ng advocacy post at pakikilahok sa online forum, gamitin natin ang ating boses ng may pananagutan, paggalang at sapat na kaalaman. Tandaan, ang bawat post, komento at pahayag ay may kakayahang makaimpluwensya sa iba. Kaya bago tayo magsalita online, mag-isip, magsuri at piliing maging bahagi ng makabuluhang pagbabago.
Narito ang mga ginamit nating sanggunian para sa aralin bilang siyam. Maraming salamat at hanggang sa susunod na aralin.